Finally, nakauwi na si Mother ng mansyon at ang kukulit na mga sumalubong sa kanya. Sabi ko naman sa inyo sa previous video, uuwi na nga si Mother ng Batangas at magkasama nga sila ni Ma'am Christine ngayon pa uwi. Bali, gabi na nga sila nakarating ng Batangas. Actually, parang magmamadaling araw na rin nga nito. Kaya naman ayan, madilim talaga sa labas. Tapos ito nga yung ganap sa barko. Bali, lahat nga sila pababa na nga ng barko nung time na to. Gaya na sabi ko sa inyo, ayan nga isa-isa na nagsisibabaan ng barko lahat ng mga sasakyan at syempre kailangan nakapila rin talaga. Syempre, walang siksikan para mas mapabilis na rin nga ang paglabas dito sa barko at mas safe na rin nga talaga. Matibay-tibay rin talaga si Mother sa mga ganitong malayo ang drive kasi habang nagda-drive siya kahit pagod na siya hindi man lang nga siya nakakatulog. Hindi rin talaga naaantok si Mother when it comes to driving kaya naman safe na safe talaga ikaw kapag dyan ka sa kanya sakay. Pagbaba nga ni Mother ng barko, ayan na nga finally andito na sila sa port ng Batangas. Yay! After so many days, finally nakabalik na rin sila dito sa Batangas. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, dahil nga gabing-gabi na nung time na to, ayan inihatid na lang rin nga ni Mother si Ma'am Christine sa bahay nila. Tapos pag uwi, diretso tulog na rin siya para makapagpahinga. Syempre, napagod din talaga sa vacation niya at syempre pati na rin nga sa pagda-drive dahil mahaba-haba talaga yung biyahe. Kinabukasan naman nung paglabas niya dito sa may kabila, sakto andito si Brindel at ayan nga, sinalubong na siya at nagulat pa talaga si Brindel nung unang bukas ni Mother ng pinto. Nung uwi nga kasi ni Mother kagabi, hindi na siya nakita rin talaga ng mga pack members natin kaya hindi na rin nga siya nasa lubong kagabi. Kaya naman ngayon lang siya nakita ng pack members natin tapos sakto paglabas niya andito nga si Brindel sa labas. Diyos ko, todo talon nga si Brindel dyan at hindi magkaintindihan o diba? Talagang gustong-gusto niyang agbutin ang kanyang mommy. Pero kasi nung time na to sinasalubong rin ni Mother si Bibo kaya hindi niya agad mapansin itong si Brindel tapos may mga hawak rin nga siya dyan. Hindi naman makalapit basta sa kanya si Bibo kasi alam niyo ba guys, nakukulitan na si Bibo dyan kay Brindel kasi lagi yang inaakyat. Maya-maya pa may isa pang batang nakarinig kay Mother dahil andito rin nga sa labas sakto itong si Britney. Alam niyo naman kasi after lumabas ng pack members natin, sunod na nga itong mga makukulit na to kaya ayan, talagang dalawa silang nanggahabol-habol dyan kay Mother at nag-aakyat-akyat. Binaba na rin nga muna ni Mother yung mga daladala niya para nga masalubong itong dalawang to at sa gigil nga niya kay Brindel, ayan napalo niya talaga yan. O baka sabihin niyo na naman na kinakawawa itong si Brindel ha, inuulit ko yung palo ni Mother na yun, gigil yun of love. Tapos ayang isang yan nga, binuhat-buhat niya kasi kinukulit nga siya ni Brindel at alam niyo naman may pagka-Maria Clara itong si Britney kasi super hinhin rin talaga niya. Tapos malambing rin nga talaga siya kaya ayan, gusto-gusto niya talaga nagpapabuhat dyan sa mommy niya. Tapos si Brindel naman, ayan talagang pinalo-palo ni Mother dyan. Panggigigil na rin kasi talaga ni Mother. Ganyan si Mother pag nanggigigil kahit sa ibang pack members natin, kinukurit niya or pinapalo talaga. After nga ng kulitan nila dyan, nung makapasok na ulit sa loob ng mansyon ng dalawa, eto nga't nagpasok na din si kuya ng mga pasalubong. Ito yung mga nakita nyo guys sa previous video natin, yung mga pinigay sa atin ng mga taga Mindoro. Diyos ko, sobrang dami talaga niyan. Kung ano-ano rin nga yan guys, iba't iba po ang laman ng mga sako na yan. Meron dyang Indian, meron dyang bikas, meron dyan itong isa, o diba corn? Ito naman favorite na favorite dito sa bahay, itong ganitong mais, kaya ayan, nagbukas na nga agad si Kuya Edmar nyo at sabi niya magluluto rin siya agad mamaya. Medyo nahirapan naman siya nakunin itong ibang to kasi medyo malalayo nga siya, pero ayan, nakuha rin naman niya at pinagpababa na nga niya dyan. Itong isang sako na to, puro saging alaman yan at medyo hilaw pa talaga, pero guys, ilang araw lang, actually isang araw lang mamaya, hilog na agad yan. Tapos meron din naman talaga dito mga pinadala sa atin ng mga hinug na at ready to eat na at naku, tuwang-tuwa ang pack members natin dyan sigurado. Tingnan nyo naman guys kung gaano karami. Actually, konti pa to kasi dun sa mga ibang uwi natin, mas marami pa yung pinadala talaga sa atin. Napaka-generous talaga ng mga taga Mindoro. Dahil excited na rin nga sila, eto't nagumpisa na rin nga silang magbalat ng mais. Sabi ko naman sa inyo, talagang favorite yan dito. Lalo na nga si Kuya Edmar nyo, Diyos ko, sa isang upuan nakakarami talaga yan. Well, mahilig naman kasi talaga yung family namin dyan dahil sanay na rin nga kami kumakain niya. Nagulat rin nga si Mother kasi hindi niya nakikita si Mama Dog at si Lola Dog. Si Mama Fiona lang din talaga yung nakikita niya dito sa labas kahit nga nung bago pa siya pumuntang Mindoro. Kaya sabi niya sa susunod nga daw hanapin niya, magpapahinga nga lang daw siya ng konti tapos hanapin niya kung nasan yung dalawa. Kasi alam niyo naman, bago tayo umalis ng Mindoro, talagang buntis pa nga sila. After naman nun, ito nga ginawa ni Mother, bale sasala na nga niya yung mga mais tapos naglagay rin nga siya ng mga konting balat dyan. Ay, ginugasan na rin naman niya. Para nga yung mais hindi siya talaga nakalapat dyan sa pinakalutuan at hindi rin siya masunog. After nga nun, pinagpapwesto niya pa yung mga yan ang maayos para nga magkasya lahat yan dyan sa lagayan. Tapos syempre, ito na nga siya nung makatapos. O, diba yummy?